Kumusta mga kasiwawer? Andito naman po tayo. Napanood ko lang po sa social media ito, yung mga sinasabi ni Harry Roque. Si Harry Roque bakla. Siyempre, laban na naman sa ating Pangulo. Ngayon naman, ang tinitira niya si First Lady. Ito, at ang Pangulo. Tingnan niyo po, panoorin po natin ito. Ito ba, kayo, opinion nyo, tingnan, tama ba to? Are a lawyer, you are an officer of the court. Umamin ka na kung ikaw'y gumagamit ng pinagbabawal ng droga, aminin at magparehab. At dahil ikaw ang esposo ng presidente, chances are, gumagamit din ang iyong esposo, gaya ng sinabi ni Cathy Pinat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni Agent Morales at ng mga... Nasisiraan na yan masyado na siyang desperada kasi bading masyado na siyang desperada na matanggal ang ating Pangulo sa Malacanang para makauwi na siya at ang makaupo daw kaysa si Inday Anay o si Sara Duterte. Yun ay malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari. Mag-antay-antay ka lang, ito pa. Mag-antay-antay ka lang, bading, at darating at uuwi ka rin dito sa ito. Agent Morales at ng mga PIDEA agents na nagbigay ng ebidensya kay Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. Tapos siya pumibisita ng Davao kasama ang mga alta de pamilya ng Davao. So sa akin, mas mabuti kumamit ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng police sa LA Police. At kahit anong plan siyang gawin. Ayan. Tapos nananawagan din siya dito na ibigay na lang ang pamamahala sa ating bayan kay Inday Sara. Kayo ba, papayag kayo? May sayad yung uupong presidente. Saka hindi nasisira ng ulo ang ating Pangulo sa PBBM para ibigay ang pamamahala sa ating bansa kay Inday Sayad. Meron pa yung mahaba yan Eto, andito rin yung pananawagan niya na magbitaw ang ating Pangulo at hayaan kay Ayan. Gawin nyo dyan at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuot na pupunta doon sa Beverly Hills Station na siguro dahilan kaya ngayon medyo classified as top secret investigation itong pangyayaring ito, hindi mo mapaplansya ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kaya mo lahat, yan sa Amerika, hindi mo kakayanin, lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas ang totoo, mas mabuti kung kumamig ka na. Huwag mo nang antayin ang report ko. Bakit laging droga inuugnay niya sa ating Pangulo? Bakit ang nakaraang administrasyon hindi niya maano sa droga? Yung panahon ni Duterte, na hanggang ngayon na alam naman natin na si Duterte ang nagpoprotekta sa mga drug lord dito sa Pilipinas, na ang war on drugs niya, na dineclare niya yung war on drugs na yan, isang lang yan, para mapagtakpan yung madumi niyang layunin sa bayan. Oo, maganda ang war on drugs kung totoo talaga. Kung ang layunin mo makatulong ka sa ating mga kababayan, hindi Ang layunin niya, kaya dineclare ang war on drugs na yan, dahil para masolo nila ang drogas dito sa bayan natin. Diba? Pakinggan pa natin itong mga inano. Ito, yayamot ako dito kay bakla. Antayin ang report kung saan ipokumpirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Abay, come to think of it, baka ikaw ay pinakatuhong ng First Lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas, no? Talaga nga naman ang mga Marcoses, no? Napakadami mga records ay binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila. Nakakahiya daw. Sino ba nakakahiya? Ikaw ang nakakahiya, Harry Roque. Abogado ka na turingan. Pero mismo, ikaw ang lumalabag. Wala kang ginagawa kung hindi siraan ng gobyerno natin.
kundi siraan ng ating Pangulo, ngayon naman ang First Lady. Yan ba gawain ng isang matinong abogado? Sa bagay, hindi ka matinong abogado. Nagpanggap ka lang na kung matino ka abogado, lalantad mo yung sarili mo. Hindi mo nailantad. Nagpamilya ka kunwari, pero may boylet ka pala sa pogo. Ayan pa. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, happy pa rin sila, no? Di ba? Di ba talaga mag-iisip? Kapag naka-influence ng cocaine. Kaya mga kaibigan, ha? Say no to cocaine. Say no to the 2022 elections. At bago siya sa'yo, kung hindi pa Kaya kung ako sa'yo, Harry Roque, tigilan mo na yung mga ganyang paninira sa gobyerno. Alam naman natin na ang iyong layunin ang iyong katapatan ay wala sa bayan. Ang iyong katapatan ay nasa mga Duterte. Siguro dati, nung time na ka pa, or palabas mo lang yon, nung time na human rights lawyer ka pa, palabas mo lang siguro yon. Pero ano nangyari sa'yo? Kung ang katapatan mo para sa bayan, hindi mo pagpapalitan yung prinsipyo ng dahil sa pera. O siguro, nadala ka rin ng pera plus pogi. Binigyan ka na nun siguro ng pogi. Unang-una nun, kung batikusin mo si Duterte, 2016 tumakbong Pangulo nag-declare ng tatakbong Pangulo si Duterte nun. Ikaw ang number 1 na naghihikayat sa taong bayan na wag iboto si Duterte. Dahil human rights lawyer ka pa nun. Pero, diba, hanggang sa lagi mo siyang binabatikos nun. Ano ginawa ng mga Duterte? Ginamitan ka ng pera sa pogi. Dahil alam ng mga Duterte na bakla ka, na bading ka. Alam ang kahinaan mo, binigyan ka ng pogi. At binigyan ka ng pera plus position sa Malacanang. Ikaw pa ang number 1 nagsabi na walang kahit sino mang Pilipino ang pwedeng mag-utos sa Pangulo na magpa-drug test ang Pangulo. Natatanda mo yan. Pero ngayon, ikaw ang number 1 naghihikayat sa ating Pangulong PBBM. Tatanda mo, Diyan lang, malalaman natin kung anong klaseng pagkatao meron ka. Sabi mo, ginigipit ka, pinupolitika ka. Tinatanong ka pa lang sa Congress. Iniimbestigahan pa lang, tinatanong kung saan ang galing mga ari-arian mo. Ba't biglang dumobo ng ganito ganyan, nakalaki. From ilang milyon lang ang pera mo, biglang naging bilyon na yata o 100 million na. O ano ginawa mo? Tumakas ka. Nagtago ka agad dahil sa takot mo at inamin mo na rin na may kasalanan ka sa bayan. Doon pa lang, silat ka na bakla. Alam na natin kung ano yung totoo doon. Tapos ngayon nandiyan ka nag-apply ka ng asylum dyan. Todo paninira ka, todo panghihikayat ka sa ating bayan. Sinisiraan mo ang ating Pangulo kung ano-ano. Umuwi ka dito, bakla. At dito ka magtawag at yung sinasabi mong people's power. Mag-people's power kayo nang malaman nyo ang hinahanap nyo. Mga wala kayong kwenta. Yun lang yun. Kayo ang mga duwag. Manang-mana ka sa amo mong, poong mong nasa rehas, si Duterte. At si Inday Sayad. Puro kayo may sira sa ulo, mga baliw. Huwag nyo kaming lokohin. Kita nyo, ang mga ginagawa nyo sa mga, mga DDS nyo, mga kakasamahan nyo mga DDS. Ang dami na lumalabas na katotohanan, na kesyo, ginagawa
gatasan nyo mga, ginagamit nyo mga Duterte para magkapera kayo. Ay, sila Maharlika, sinasabi ng mga, ilan na mga nagsasabi yan. Diba? Pinapaasa nyo ang mga Pilipino na mga kapwa nyo DDS na malapit na umuwi si Tatay Digong, nasa ICC website na ang paglaya niya. Kayo mismo alam nyo na hindi na makakalaya si Duterte dahil sa kaso niya. Pero ginagago nyo ang mga kapwa nyo DDS na tanga. Sasabihin nyo, lalaya na. Maglalabas pa kayo ng video, mga fake video na lumaya na si Duterte, nasa bahay niya. Kagaguhan nyo, mga bugok, mga siraulo kayo. Kayo mga tanga, mga gago kayo. Huwag niyong gaguhin kami mga Pilipino. Kayo na lang magagawa, huwag niyo na kaming isama sa inyo. Mga leche kayo, bakla ka.